beloved Boss Mike Cervera. Yon, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amanda ko ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga, mukhang mukha hindi mukha. Totoong totoo ha. Eto na nga mga kababayan, wag na natin patagalin. Pamilyang Duterte. Bakit nga ba itong pamilyang Duterte ay laging tinatawag na bangag ang Pangulo? Bakit nga ba? Insecure ba ang pamilyang Duterte sa mga Marcoses? Sa pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos? Oo. Pansinin ninyo mga kababayan, ito. Pansinin ninyo ang isang pamilya at may isang gwapong katulad kong ama. At may asawa na maganda na tulad ko rin. Diba? Lagyan mo, Boss Mike. At may mga pinalaking mga anak na kegagwapo. Kita nyo mga kababayan ha. Diba? Tapos tatawagin ninyo, bangag. Alam nyo ba na ang pamilyang Marcos, mga kababayan, ang pamilyang Marcos, makikita nyo yan laging may family gathering. Laging nagsasama-sama, laging magkakasamang nagsisimba, laging meron silang araw, hindi lang tiyak kung anong araw lagi yan na magkakikita-kita para magsasama-sama sa isang hapunan. Maayos na pamilya. Napakagandang maging ehemplo para sa mga Pilipino. Sa madaling salita, mga kababayan, siguro nasusundan nyo at nagigets nyo ko. Napakaayos nakapagpalaki ng mga anak. Ngayon, ang kanyang panganay isang kongresista na nga dyan sa Ilocos. Walang iba si Sandro Marcos. Matalino. Nakapagpaaral na maayos. Alam nyo, hindi magagawa ng mga, tandaan nyo yan kapag i-addict ang isang tao, hindi maiisip yung mga ganyang mga bagay. Gets nyo? Hindi makakapag-isip na maayos eh. Di ba? Pero, mga kababayan, ihahambing naman natin. Eto, yan mo rin para pantay. Kasi kanina, nilakihan mo eh. Nakikita nyo naman yung mga tao na ito, itong mga anak ni Duterte. Hindi natin inaano kung ganyan ang trip nila, kung gusto nilang mga tato na ganyan, hindi natin dinidiscriminate, mga kababayan. Pero alam nyo kung ano, kung mukhang adik lang ang pag-uusapan, pagmumukha tulad ng sinabi kahapon dyan, dahil ang basihan nila ngiwi, no? Baka, pag sinabi natin na mas mukhang adik tong mga ito, baka, hindi nila tanggapin. Diba? Baka hindi nila tanggapin, mga kababayan. Ito pa, mga kababayan. Kung itong mga ito'y matitino, hindi naman. Ikukumpara na lang natin sa tinatawag nila na mga addict daw. Tinatawag na mga addict daw, mga kababayan. Boss Mike, nangingiwi. Nangingiwi daw. Yun na yung ano nila, no? Yun yung kanilang basihan. So, mga kababayan, ito. Kailan nyo nakita na nagsama-sama ang pamilyang ito, na nagsisimba, na meron silang talagang sinusunod na araw para magsama-sama, para ipakita nila na sila ay maayos. Mga kababayan? Maging nga si Sarah, hindi niya mapakita yung asawa niya eh. Ganon din naman si Pulong eh. Naipapakita ba nila yung mga asawa na itong mga ito? Pansinin ninyo. Maayos ba yung pamilya nila pagka ganon? Hindi ba? Maayos ba yun? Hindi mo nga mapakita yung mga anak mo, mga asawa ng mga ito. Na magkakasama sila kahit nagsisimba man lang. Kahit saan. Ayaw nyo sa simbahan. Sa bahay nyo na lang. Di ba?
na masaya kayo, magkakasama kayo. Eh, yan ba? Yan ba yung, dapat na maging, ehemplo ng isang maayos na pamilya? Plastic mga kababayan ano. Kaya alam niyo mga kababayan yung mga humahanga dito, eh, malalaki na, sira ulo. Ano, malalaki na, sira ulo ng mga humahanga dito. Samantalang eto pinipintasan ninyo, tinatawag-tawag ninyong bangag, ayan oh, napakaayos ng pamilya. Saan ka nakakita ng, may maayos na pamilya tapos, ha, adik ka, bangag ka. Eh, hindi mga kababayan, malabo ho yun. Bakit? Makikita niyo naman sa galaw at saka kilos, maayos, may sistema yung pamilya nila na nakakainggit, 'di ba? Nakakainggit ang pamilyang Marcos dahil bibihira na ho yung nagagawa yung ganito, eh. Kahit anong kabisihan, ano po mga kababayan, kahit anong kabisihan, ha, kahit anong kabisihan, nagagawa nila na magsama-sama. Oo, hindi lang sa iisang pagkakataon, kundi madalas mong makikita. Oo, 'di ba? Madalas niyong makikita. Aba'y nakakahiya naman. Oh, eto isa. Eto yung isa, At saka eto pa yung isang anak sa iba. Oh, yung anak sa iba. Oh, kita niyo naman, oh, 'di ba? Yun, oh, sayaw nene. Oh, sayaw nene. Kita niyo may tattoo sa dibdib din. Hindi naman natin inaano yung tattoo mga kababayan, kasi ako may tattoo, si Jen Angeles may tattoo din, Kaya lang, kung ikukumpara natin. Oh, 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 sayaw nene. Ayos ba? Ako ba, nasusundan niyo? Ha? So mga kababayan, ulitin ko po, itong pamilya na binababanat-banatan nila, mga kababayan, pagkakaisipin niyong maigi. Ulitin ko ulit, walang walang bangag o hindi matinong magulang ang makakapagpaayos ng ganyan at makakapag-isip na meron silang sistemang sinusunod na dapat ay every linggo magsisimba magkakasama, kakain, magtatagpo-tagpo, 'di ba, magkakatanungan, kamustahan, 'di ba, napaka-ano, napaka nakakainggit. Oo, nakakainggit sa madaling salita. Hindi hindi kaya naiinggit lang itong mga Duterte sa pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos? Kasi alam niyo mga kababayan, ulitin ko, itong pamilyang ito ang dapat na maging, magandang halimbawa at ginagaya ng pamilyang Pilipino. 'Di ba? Oh, yun mga kababayan. Tapos, gagawin ng mga ito, ha, babanat-banatan lang. Kita niyo na meron pang isa dito. Kembot mo nene, kembot mo, Oo. Tanggalin natin yung sound kasi may copyright, oh, 'di ba? Nak ng pating naman talaga. Yuhu! 'Di ba? Oh, oh, 'yan, kendeng. Oh, 'di ba? Gustong-gusto niyo 'yan, Oh, 'di ba? Oh. Nais ko lang naman isip Oh, nene, sayaw ka muna. Pasayawin ka na muna namin, Oh. maraming bagay ang hindi ko maintindihan. Maraming bagay ang hindi ko Nakita niyo mga kababayan, no? Oh, so nasabi ko naman na, 'di ba? Oh, nasabi ko na. Nasabi ko na sa inyo na kung ano yung pagkakaiba nila, 'di ba? Wala na itong mga ito mga boss, pamilyang gangster.
Shasha, opo, sa inyo pong lahat, Noel Sikat, opo. Eto na. Oo. Kasi ano, ang mga Marcos ang gusto ko kasi mga disente at may respeto sa kapwa. Yun na nga. Nakita niyo bang mga nagmura? Ang mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos? Narinig niyo ba? Di na pala nakita. Narinig niyo ba? Napanood niyo ba na nagmura? Oh, sige nga. Oh, nakita niyo ba si Pangulong Bongbong Marcos nagsalita ng masama? Nagmura na ba? Sa tanang panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, ha? Naringgan niyo na bang nagmura? Ha? Naringgan niyo na? Aba'y tagal nang nakaupo, hindi ni isang beses di ko pa naririnig na nagmumura, eh. Alam niyo yun mga kababayan, 'di ba? Etong mga ito walang ginawa, eto si Baste mura ng mura, eh. Alam niyo yung ginawa? Aba'y mura, oo, PI daw. Itong mga politiko, na ano, na pinapakita, namimigay ng ayuda, pinapakita pa yung mga pagmumukha, nilalagay sa mga lalagyan. Nakalimutan niya yata yung mga kasama niya, gano'n ang ginagawa. Si Bongo, namimigay ng mga galon-galon o kasama yung pagmumukha, namimigay ng mga kung ano-ano, kasama yung pagmumukha ng tatay niya at ni Bongo. 'Di ba? Kaya nga alam niyo mga kababayan, lahat ng sabihin nila bumabalik sa kanila, eh. Tama yung sinabi diyan nung nakaraan, eh. Oo, parang mga siyang gano'n. Oo, Marcos lang at Marcos pa rin, yun. Boss Mike, sa itsura lang ng mga pagmumukha ng mga Duterte malayo sa mga Marcos na makikinis at malilinis. Si Sara nambubugbog lang. Oh, naku, war freak ang ate niyo, eh. Ito 'to, makinig kayo, Na madami na Op. Ganda na 'no. 'Di ba? Okay lang 'yan magpaganda, walang problema pagpapaganda. Ito na. palang ipinaretoke si Kitty Duterte sa kanyang Hala, nagparitoke ka pala. Okay lang 'yun. Okay lang 'yun. Naloko na. Ulitin mo nga. Nagparitoke pala? Alam mo ba, na madami na palang ipinaretoke si Kitty Duterte sa kanyang katawan at mukha sa edad lang na 19 years old. Hala, sa edad na 19 years old, ang aga naman. Ayon kay Kitty na sumailalim na siya sa lip fillers para mas lumaki ang volume ng kanyang lips. Kita nyo, ito yung ano, yung yan. Ito. Buti pa si Jen Angeles, di na kailangan ng lip filler. Okay, tuloy. Sila. Si Jen Angeles. Tatawa ako, nag-react. Naloko na. Totoo naman, baby, di ba? Sila gumagastos. Sila gumagastos. Ikaw, hindi na kailangan. Natural. Naloko Okay, na. tuloy. Sumailalim din pala siya sa rhinoplasty at dagdag pa niya na masaya daw siya ngayon sa ilong niya. Pati ilong! Pati ilong, mga kababayan, Pero wala namang problema doon. Walang problema. Sige, tuloy. Bukod dito ay nagpatanggal na din siya ng taba sa braso at sumasailalim din sa iba't ibang procedure weekly. Lahat na pala. Lahat na pala, gamit na ipon nila sa retoke. Hati naman ang opinyon ng netizens dito, may ilang nagsasabi na hindi niya na kailangan ito dahil maganda naman na siya at Ay, nako, mas maganda. Maganda, okay lang. Average yung ganda nung hindi na retoke. Basta ako, kontento na ako. Mark Ramos. Kay BP, aminin mo na. meron ding nagsabi na mas lalo siyang gumanda dahil dito. Yun naman pala. Oo naman. Lalong gumanda, syempre. Kaya kung nga nagparitoke, tapos hindi gaganda. Ibig sabihin, hindi ka na Wala na solusyon, parang si Norman Mangusin. Si Norman Mangusin, kahit anong gawing na, naritoke sa pagmumukha, hindi umuubra, Diba? Tumigas na parang kahoy. Talaga. Pati singit yan, Boss Mike. Mga loko kayo. Di ba?
Oh, anyways, mga kababayan. Basta si Mark Ramos, tirahin niyo na 'to, ha. Alam niya. Oh, so 'yan yung mga pamilya, oh, ha. Tanggalin na natin yung iba. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.